nakita na ninyo ngayon, guys, ang video ni Sara Duterte na naging emotional siya dahil siya po ay isa sa mga naimbitihan mag-speech. Aba, naging emotional. Akala ko yung mga dramatista, ang mga retarded Marines or yung mga hindi man pala lahat sila ex-Marine. Hindi nga sila nahahanay. Pero grabe ang pagturing ng mga DDS na bayani at the same time, yun yung kanilang buhay na santo. Sipin mo pati si Laila de Lima, sinabihan na binigyan ni Saldico ng pera, pati mga makabayan black, pati ngayon, nag-apologize sila. Si Attorney Baligod nag-apologize sa pagkakadawit ng pangalan ni Laila de Lima. Kung totoo yung mga source nila, bakit hindi nila pinag-aralan yun? Kung sino-sino na lang yung gusto nilang anuhin. By the way, sa gusto po magpa-Gcash dyan, andyan na rin po baka mamaya magtanong-tanong kayo sa akin. So, andyan na po yung ating number sa pen. Sa nakapin po yan. Ngayon, palpak ang drama, palpak ang kasinungalingan nitong mga ex-marine na ito. Kasi kahit nga po ang opisyal ng Marine ay nagpahayag na din po ng kanyang official statement. Kaugnay po sa mga lumantad, naglabas at nagsasabi na meron siyang ilang ebidensya laban sa Pangulo, which is ang katotohanan, hindi po sa lahat membro ng Marine. So pinakalat nila pati si Tito Soto, pati si Lacson. Ako, grabe naman nakagaguhan at katangahan yan. Sino ba namang grade 1, section 18 ang maniwala sa mga ganyang klaseng mga paratang na pati si Tito Soto, pati si Lacson, pati si Laila de Lima, pati yung mga representante ng party list nakatanggap daw po ng male-maletang pera. Isipin mo ang isa pa sa pinakagago na accusation, yung sabihin po ninyo na si Trillanes ay nakatanggap ng $2 million para ipamigay, ipangbayad sa ICC, hindi mo pwedeng bayaran yan. Guess you cannot bribe the ICC judges. Ngayon nga, nagpalabas na rin po ng statement ang ICC, no? So, lahat kayo, buti nakaabot ako. Hello, Ma'am Preset TV, good morning. Good day po kay Irene Dohenya. Shout out po, Ma'am Irene, from United Arab Emirates, UAE. Salamat po. Ayun yung mga pinagsasabi nila na nakadeliver ng ganito. Bali-baliktad pa ang numero. Instead na 811, naging 81111 pa. Babayaran mo yung taga Netherlands. Anong babayaran? Correct. Kasi nga, lollipop, sabi nga nila, nakatanggap daw si Trillanes ng $2 million, tapos yun daw po ang pinangbayad doon sa mga nag-imbestiga. Hindi nga pwede. Hello, Sir Glenn, nasa Manila ka uli. Hindi po. Mayroon po akong importante dito, nasa plane ka. Kanina nasa plane ka lang. Opo, mayroon po akong importante dito, guys. No, may importante po akong lakad dito. Hello po, Ma'am Preset TV, watching from Milan. Ma'am Presi, mag-join ka na, Ma'am Presi. GN France, mag-join na kayo sa aking Munting Tinig community, ha? Huwag na kayong mahiya. Mura lang naman ang registration fee kapag mag-join kayo sa aking Munting Tinig community YouTube. Mamili lang kayo dyan, 79 pesos a month, may 129 pesos a month. Hindi na kayo niyan malugi. Kaya nga po, ang dami nilang sinasabi talaga. Hindi mo pwedeng bayaran. Alam mo, pati nga si Trillanes, sinasabi nila na nabayaran daw si Trillanes ng $2 million at yun daw ang ipinangbayad ni Trillanes doon po sa mga ICC investigator. Hindi nga po pwede ang pagpunta po ng investigador dito, confidential. Nagkakandak sila ng investigation, confidential. Hindi po sila agad-agad maglantad. Paano mo sila mababayaran? Alam mo, may information si Trillanes na ilalabas daw po ito ni Kaufman. Gagamitin niya itong mga pinagsasabi nila Baligod at yung mga 18 na mga alinganga din. Hindi nag-iisip kung ano yung mga ginagawa nila. Kabubugid. As in, kabubugid. International Criminal, actually, mga kamunting tinig, nagpahayag na po ang International Criminal Court sa pamamagitan po ng statement tungkol po sa ipinalabas at pagdawit na may nabayaran daw po na ICC investigator.
Kaya nga mga kababayan, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang katangahan ng mga DDS, hindi talaga nila hindi nila matago-tago ba? Oh, 30 Sir Glenn Can. Hello po, Jolilan. 30? Ano wow ha, nakapunta ka ba sa Dahig? Wala, hindi ako nasa Dahig, nasa Cebu po ako. Oh, huwag kang mag-alala kasi kung makaipon na ako ng pera, pupunta ako ng Dahig. Sa Banig ako nakapunta, hindi ako sa Dahig. Nandito lang po ako sa Cebu. Aba. O ngayon, Sir Glenn, good day. We're here at Philippine Vacation with my family. Saan ka man naroon sir, inaabot na kita. Oy, Ma'am Jocelyn Chalan, shout out po. Sir Glenn, nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon, ma'am? Okay. You are here in the Philippines. I am here in Cebu City. Yan, M. Suzuki, may-ari ng Mazda, Toyota, Nissan, Ferrari, Bulgari, Rolls-Royce, ano tawag nito? Nissan Terra, ano pa ba? Isuzu D-Max, Badja 125, RX, yan, si M. Suzuki yan. Nasaan ka, Ma'am Jocelyn Chalan? Baka maka-ano tayo dyan, maka-chocolate, kay nang dating ka na. Kanina lang po ako dumating dito. Actually, kanina lang po ako dumating dito ng Cebu City. And maraming salamat. Po. Ay, Diyos ko, Ma'am, nakaabot na. Nakauwi naman ako, ma'am. Ano ba yan? Uy, kamalas-malas ko man. Sana makatikiman din tayo ng mga Toblerone, mga Ferrari, o mga bisan cash lang dyan. Kung kailanman ako na umuwi, kung kailanman ako umuwi ng Sultan Kudarat, saka ka man dumating, patay na tayo at magkita, espiritu na lang, mag-usap na lang tayo sa paanan ni San Pedro pagdating ng panahon, Ma'am Jocelyn. Kay nagdating ka, ako na may uwi. Ang Cavite naman, ang layo naman kasi. Nandun lang kami sa mga Taygig, sa mga Makete, andun sa mga Paysay, doon malayo doon sa may Cavite, no? Shout out po sa inyo. Uy, Ma'am Jesselyn Raman. Now, ganito po ang mga nangyayari dyan. Nakakatawa talaga itong mga Duterte diehard supporters na ito. Kung ano-ano na lang ang mga ipinagkakalat. Sipin mo, ginagawa na nilang santo. Oo nga po, masarap mga tsokolate. Naku, Diyos ko. Hindi na ma'am, masakit. Ma'am, wag na ng tsokolate. Wala na akong ipin. Pera na lang ma'am, pirahin ko na lang yung akin. Parang awa mo na, i-advance mo na yung aking limos o di kaya yung aking pangbili ng formalin. Ang chocolate hindi ko na pwede. Taga Cebu ka ba, Sir Glenn? Uy, Dwarf Beauty Catcher. Shout out po. Uy,